Mapagpalang hapon po sa ating lahat. At yan, ngayon po ay tayo po ulit ay mag-aaral po ng salita po ng Panginoon. At ngayon po ay ilang araw na lang po at malapit na po dumating yung pinaka-hinihintay po ng mga kabataan. Amen po. At siyempre ito yung panahon kung saan ito yung time ng giving. Pero bago po yun, ngayon po ay patuloy po tayo na mag-aral po ng salita po ng Panginoon dito po sa Rema Fields tuwing 4 PM po ng hapon. At ngayon po may bago po tayong topic na pinag-aaralan. At ano po ba yung topic po na to? Ang sabi niya po dito, bakit ako dapat mag-share ng gospel? Amen po. Kumbaga, mareremind tayo dito na bakit nga ba na tayo bilang mga Kristiyano ay kailangan na tayong lahat ay kailangan na nagbahagi o kailangan natin ibahagi ang salita po ng Panginoon. Amen po. At yan, patuloy po basahin po natin dito sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Sabi niya po dito, kaya puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen po. At sabi niya dito na sa number 1, sabi niya doon, bakit ako dapat mag-share ng gospel? Number 1, ito ay utos ni Jesus. O ito po ay sinabi ng Panginoon po sa atin. O sabihin natin, ito sa mga requirement o kailangan nating gawin. Bakit po kasi ito ay nasa Great Commission? Kumbaga ito yung trabaho ng isang mananampalataya. Amen po. Kumbaga hindi pwede na mawala ito kapag tinanggap mo ang Panginoon. Hindi pwede na mawala yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon doon sa tao. Amen po. Hindi pwede na tayo po ay na-born again, tayo po ay nakakilala sa Panginoon, pero after po noon ay wala na po tayong ginawa. Kasi sabi niya po dito, ito ay inutos ng Panginoon bago po siya umakyat po sa langit. Amen po. Ang sabi niya, ito ay isa sa mga inutos ng Panginoon sa lahat ng mga tao na tumanggap po sa Kanya. Ano po yun? Kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po. Ngayon po, yung mga kapwa ko po manggagawa ay mga nasa biyahe na po, pauwi sa kanilang pamilya. Amen po. Sa kanilang tahanan. Pero alam niyo po, hindi pwede na nag-i-stop doon yung trabaho natin bilang mga mananampalataya. Hindi, bagamat nandun tayo sa bakasyon, pero sabi niya doon, hindi pwede matapos doon. Kundi sabi niya doon, kailangan may trabahuhin po tayo. Sabi niya doon, kailangan mong ibahagi ang salita ng Panginoon. Kasi isa po ito sa pinakamahalagang utos po ng Panginoon po sa atin. Ano po yun? Sabi niya doon, humayo ka sa lahat ng bansa at gawin mong tagasunod niya ang lahat ng mga tao dito. Pero alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman po natin kayang humayo sa lahat ng sa buong mundo eh. Pero alam niyo po, sabi niya doon, kailangan may trabaho ka na, kailangan may ginagawa ka na, kailangan na doon sa mga tao na nakakasalamuha mo, doon sa mga tao na nakakausap po natin. Sabi niya doon, huwag mong hayaan na hindi mo maibahagi ang salita po ng Panginoon. Amen po. Alam niyo po, sabi niya dito, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi lang isang church activity. Amen po. Minsan, akala natin na ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay kabilang lang sa gawain sa loob ng simbahan, pero hindi po. Alam niyo po, ang sabi niya doon, ang pagbabahagi ng salita o gospel ng Panginoon, sabi niya, ito ay misyon. Amen po. Ibig sabihin, pag sinabi po nating misyon, number 1 po dyan, trabaho. Ibig sabihin, may goal po tayo. Hindi pwede na may mission ka pero wala kang goal. Amen po. Ibig sabihin, naglalaro lang po tayo. Pero alam niyo po, sabi niya dito, kung tayo bilang mga Kristiyano ay mission-minded, ang sabi niya doon, dapat may goal tayo. Na ano ba yung dahilan kung bakit natin kailangan na ibahagi ang salita po ng Panginoon? Ano ba yung dahilan kung bakit kailangan po natin i-share yung gospel? Amen po. Kasi dahilan naman po niyan, amen po, kasi gusto natin na makilala ng mga tao kung gaano kadakila ang Panginoon. At isa rin po sa mga gusto natin na may pakilala o
may hayag kung gaano kabuti ang Panginoon. Pero ulitin ko po, sabi niya doon, hindi lang church activity ang pag-soul win, kundi ito ay isang misyon. Amen po. Kaya nga po ang mga worker o yung mga manggagawa po natin bago po pumunta sa field yan, nagkakaroon po sila ng training. Amen po, kasi nagkakaroon po kami ng training kasi hindi kami pwede na pupunta sa isang lugar na ibabahagi mo ang salita ng Panginoon. Pero hindi ka mission minded. Amen po. Sabi niya doon, kung ikaw ay may mission, dapat meron ka ring goal. At ano po ba yung goal natin doon sa ginagawa po natin? Ang sabi niya doon, number 1, ang goal dapat po natin ay maihayag ang Panginoon sa kanila. Amen po. Ang mission natin ay maipakilala ang Panginoon doon sa mga tao. Pangalawa po, ang sabi niya doon, kailangan ma-born again sila. Amen po. Ang sabi niya doon sa number 1, mahayag ang Panginoon. Pangalawa, ma-born again sila. At pangatlo po, maging katulad natin sila. Amen po, kasi doon sa dulo, ang sabi niya po doon sa dulo sa Matthew chapter 28 verse 19 at 20, ang sabi niya po doon sa 19 sa dulo, ang sabi niya doon na kumbaga gawin niyo silang tagasunod ko. Amen po. Maalala po natin yung sinabi po ni Apostol Pablo na sabi niya doon na tularan natin siya tulad ng pagtulad natin sa Panginoon. Diba? Sabi niya po doon, tularan niyo ako tulad ng pagtulad ko sa Panginoon. Ibig sabihin, sabi niya doon na ang ginagawa po natin ay hindi lang isang activity ng simbahan o hindi lang po nirequired ng simbahan kaya natin ginagawa, pero nirequired po ito ng Panginoon. At ang sabi niya doon, ito ay isang mission o isa sa mga great commission ng isang simbahan na kung saan sabi niya doon na kailangan na tayo bilang mga mananampalataya, always tayong ready maibahagi ang salita po ng Panginoon. Itingin ko po, kung ito po ay mission po natin, dapat may goal po tayo. Amen po. At ano po yung goal natin doon sa bagay na ginagawa po natin? Isa po sa goal po natin bilang mga Kristiyano o bilang mga mananampalataya, makilala nila ang Panginoon at matanggap nila yung kaligtasan na tinanggap din po natin. At isang bagay po doon, sabi niya doon, kailangan maging katulad natin sila na kung saan nandoon na handa nilang ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Kung maalala po natin dito sa part po na to, kung maalala po natin na si Pedro, bago po umakyat ang Panginoon, 3 beses siyang tinanong ng Panginoon na, Pedro, mahal mo ba ako? Amen po. Alam ng Panginoon na magkakamali si Pedro, pero paulit-ulit siyang tinanong ng Panginoon na, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, sabi ng Panginoon, alagaan mo yung tupa ko. Alam niyo po, doon sa pag-aalaga na yon, sabi niya doon sa pagbabahagi mo ng salita po ng Panginoon, doon sa pagbabahagi mo ng Word of God, sabi niya doon, dapat nandun yung goal natin na yung mga tao na yan, o yung mga tao na nababahagian natin ng salita ng Diyos, ay hindi lang nila marinig, kundi tumanggap din po sila. At tanggapin po nila yung salita po ng Panginoon. Amen po, kasi sabi niya doon, bagamat alam ng Panginoon na magkakamali po si Pedro, andun pa rin yung tiwala ng Panginoon sa kanya na magagawa niya yung mission na yun. Amen po. Alam niyo po, sabi nga diba po, kumbaga, hindi tinatawag ng Diyos yung mga qualified. Amen po. Bakit? Sabi niya doon, ang Diyos ang gagawa ng paraan para maging qualified ka doon sa pagkatawag niya. Kasi alam niyo po, sa ating po lahat, tayo po ay hindi perfecto. Magkakamali po tayo sa mission na gagawin po natin. Pero bagamat magkakamali po tayo, pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon doon, sundin mo yung utos kong ito. Ibig sabihin, kahit nandun na nagalinlangan tayo, sabi ng Panginoon, huwag kang hihinto na gawin yung trabaho na binibigay ng Panginoon. Doon sa verse 20 po, sabi niya, turuan niyo silang sumunod sa lahat na inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Sabi ng Panginoon doon sa huling part, sabi niya doon, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At ang sabi niya po doon, at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Amen po. Alam niyo po, may mga time na parang ang hirap pong i-share ang salita ng Diyos. Pero alam niyo po, hindi ka titingin doon sa hiya o doon sa kung ano yung nararamdaman mo. Kundi ang titingnan mo paano kung hindi mo ibinahagi yung salita ng Panginoon sa Kanya.
paano kung may mangyari, amen po. Pero alam niyo po, sabi niya doon, kailangan andun na always natin tatandaan na yung mga bagay na ginagawa po natin ay kailanman na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Doon sa mga bagay na gagawin po natin, sabi niya doon, hindi kailanman naging pabaya ang Panginoon. Kasi doon sinabi niya, hanggang sa katapusan ng mundo, kasama po natin siya. Amen po. Ngayon po na tayong lahat na mga kapwa ko po manggagawa, maging sa mga kapatid po natin sa Panginoon. Sabi niya doon, bagamat ito yung time na kung saan nandun na nag-e-enjoy tayo, pero wag nating hayaan na makalimutan natin kung ano ba yung trabaho o yung mission po natin. Ulitin ko po, ano man yung mga bagay na ginagawa mo, always tayo maging mission-minded. Amen po. Kasi ang Diyos ay always nangungusap sa atin doon sa mga tao na nakakasalamuha po natin na hinihintay ng Panginoon o ang Diyos ay nag-aabang upang may bahagi natin yung salita po niya. Amen po. At yun lang po yung nasa topic ko po, yung number 1. Sabi niya, bakit ako dapat mag-share ng gospel? At ang dahilan po noon ay dahil ito ay inutos ng Panginoon, hindi dahil sa church activity to, kundi ito ay isang mission na dapat may goal tayo. At ang goal po nating lahat, mga Kristiyano, mga mananampalataya, ang goal po natin ay maihayag ang kadakilaan ng Panginoon at maihayag ang kaligtasan na ibinigay niya po sa atin. Amen po. Salamat po sa time po ninyo. Merry Christmas po and God bless po. Sige po, pray po tayo. Panginoon, salamat o Diyos sa hapong ito. Patuloy ka namin pinupuri at patuloy na dinadakila, Panginoon. Lord, dalangin namin na patuloy na bigyan mo kami ng puso na mahabagin, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng pusong masunurin, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng mission-minded at magkaroon kami ng goal, Panginoon, na magawa namin yung trabaho, O Diyos, na pinapagawa mo sa amin. Lord, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba na handang sumunod sa mga inuutos mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa time po ninyo and God bless po. Thank you po.